Nagsaad naman rito ang hangal, na huwag nga raw siya utos-utosan ng bida, at kasabay nun, nag-ala Spider-Man naman itong hangal, at sabay sugod naman ito sa bida, at nagsasaad nga din ito, natuturuan nga raw niya ito ng leksyon. Madali lamang naiwasan ng bida ang atake ng hangal, at napasambit na lang ito sa kanyang isip, na sinusubukan niya bang sabunutan ako. Kasabay nun, bigla na lamang pinigilan ni Yemao ang lalaki, na tumigil na nga raw ito. Nagsalita naman ang lalaki na wag nga raw siyang pigilan ni Yemao sa kanyang gagawin sa bida. Sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang kinagat ng hangal si Yemao, kasabay nun, napasigaw naman ito sa sakit. Kasunod nun, pinigilan naman ni Chuching ang ginagawang pananakit ng hangal kay Yemao. Sambit naman ng mga tao sa kanila, na manood nga raw sila ng away ng mga lalaki, dahil magiging interesado ito. Kasabay nun, hinawakan naman ni Chuching ang kamay ng hangal, at sabay pilipit naman ito sa likod ng lalaki. Umiiyak naman na nagsasaad ang lalaki, na masakit na nga raw ang kanyang kamay, at magsusumbong nga raw ito kay Brother Joe. Sarkastiko naman na nagsaad si Chuching, na hindi nga raw siya natatakot sa kanyang pinagsasabi, at humingi na nga raw ito ng tawad, para hindi na nga ito lumala pa. Dali-dali naman itong humingi ng tawad sa bida, na hindi na nga raw ito mauulit pa. Nagsalita si Chuching, na wag nga raw itong humingi ng tawad sa kanya, at humingi nga raw ito ng tawad kay Yemao. Dali-dali naman ginawa ng hangal ito, at napasambit naman ito sa kanyang isip, na maghihiganti raw siya sa hinaharap. Dumating naman sa eksena si Tao Yunaw na nagtatanong nga ito, na kung ano raw ang nangyayari sa kanila. At sambit din niya, ang paaralan ay hindi lugar para sa labanan. Lahat ng kasangkot sa pagtatalo ay kailangan sumama sa akin sa silid ng kanilang mga guro. Kasabay nun, bigla na lang sumigaw ang lalaki, na humihingi ng tulong kay Tao Yunaw, at bigla na lang lumitaw ang bida sa kanyang likuran, at sabay hila naman nito ng kanyang bibig. Kasunod nun, nagsalita naman si Chuching, nakita niya raw ang isang lalaking nagngangalang Xiao Wu na dumating ng walang dahilan, at kinagat niya si Yemao sa kanyang kamay. Umiiyak naman rito si Xiao Wu, dahil masakit nga raw ang kanyang bibig. Nagtanong naman rito si Tao Yunaw, ano raw ang ginagawa ng bida dito? Sinagot naman siya ni Chuching, na pinakita niya lamang ang kanyang tapang, para itigil ang laban na ito. Dapat akong bigyan ng gantimpala ng inyong samahan ng mga estudyante, o kahit papaano'y purihin ang aking pagkilos ng isang bayani. Pinuntahan naman ni Tao Yunaw si Xiao Wu, para masuri ito na kung ano ang sasabihin nito sa nangyari. Kasabay nun, bigla na lang itong nagsuka, habang si Tao Yunaw ay nagugulantang na lamang sa kanyang nararamdaman, sumigaw din ito dahil labis na itong nandidiri sa mga nangyayari sa kanya. Pinagtawanan naman rito si Xiao Wu, dahil nakabuo nga raw ito ng bahaghari sa kanyang pagsusuka. At kasunod nun, dali-dali naman itong umalis, dahil sa labis nitong kahihiyan na nangyari sa kanya. Balik sa bida, habang ito ay nagsasaad kay Yemao, na pumunta na nga raw sila ng klinik para gamutin ang kanyang sugat. Nagsaad naman si Yemao, gayunpaman, dahil umalis si Xiao Wu ng ganoong kalagayan, dapat tayong magbigay pansin kay Zhou Buqun mamaya, at dapat mong hanapin si Tang Ziyan. Pinitik naman siya ng bida, na kahit na ikaw ay miyembro ng pamilyang Ye, paano siya natatakot sa isang tao ng ganoon kadali? Tugon naman ni Yemao, hindi raw siya natatakot. Ang sa kanya lang bilang lalaki, mas mabuti na may mga problema tayong hindi nagiging chismis. Napatahimik naman si Chuching, dahil nakalimutan niya sa mundong ito ay nagiging baliktad ang lahat. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, makikita dito si Tao Yunaw, na galit nga itong naglalakad patungo kay Tang Ziyan, at sabay hampas naman ito ng lamesa, at nagsaad nga din ito, na kung alam ng araw ba ni Tang Ziyan ang pinaggagawa ng kanyang kasintahan. At kasabay nun, nagkwento naman rito si Tao Yunaw sa mga nangyari, ngunit hindi naman humimik rito si Tang Ziyan, at umisip na lamang ito ng malalim. At nagtanong na lamang ito sa kanya, na kung hindi nga raw ba siya sinusubukan ni Chuching. Sumagot naman na nahihiya si Tao Yunaw, siya ay isang ordinaryong tao lamang, kaya kailangan mo nang makipaghiwalay sa kanya, dahil niloko kanya kasama si Ye Chenxi. Nagpintig naman rito ang tenga ni Tang Ziyan at sabay nga ito na nagpakawala ng sobrang lakas na killing intent, at sabay tingin nga ito ng nakakatakot kay Tao Yunaw. Natakot naman rito si Tao Yunaw, na hindi na nga raw siya magsasalita.
Kasunod nun, nagsalita si Tang Ziyan, nabalitaan ng araw niya ang lahat, at humingi na siya ng tulong para ipaalam kay Zhou Bokyun na kailangan niyang makipaglaro kay Chu Qing. Gayunpaman, nagkaproblema si Xiao Wu sa kanya, at wala namang kasalanan si Chu Qing sa mga nangyari. Napasambit naman rito si Tao Yunao, na talagang nagbago ng araw si Tang Ziyan, at saad din niya na tuluyan ng araw na nalason ang utak ni Tang Ziyan kay Chu Qing. Hindi naman rito nagsalita si Tang Ziyan, dahil puro nonsense na lang ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Sa kabilang banda, makikita rito sila Chu Qing at Ye Mao, habang pinuntahan naman sila ng isang buong basketball team. Kasabay nun, nagsalita naman rito si Zhou Bokyun, Chu Qing, ano ang ginawa mo? Mabait kong pinayagan si Xiao Wu na sabihin sa iyo, kung ayaw mong pumunta, nasa sa iyo na iyon, at bakit mo pang kailangang saktan siya? At humingi ka na ng tawad sa kanya. Binato naman ni Chu Qing ang kanyang susi sa sahig, at kasabay nun, sarkastiko naman itong nagsaad kay Zhou Bokyun, na kailangan niya nga raw lumuhod at pulutin ang susi, bago niya raw gawin ang kanyang nais. Hindi naman ginawa ni Zhou Bokyun ang nais ng bida. At nagsaad na lamang ito, na hayaan ng araw ng bida ang kanyang sinabi. Sinabi din niya, na huwag raw kalimutan ng bida ang laro ng basketball mamayang hapon, at pinapasabi din ni Tang Ziyan na dapat raw siyang pumunta. Tumugon naman rito si Chu Qing, mukhang ayaw raw ni Zhou Bokyun na pumunta siya, at sa katunayan, ayaw nga raw din niyang pumunta. At huwag raw siyang mag-alala tungkol kay Tang Ziyan. Kaya, pakisuyo, umalis na nga raw siya ngayon at huwag niya raw siyang istorbohin. Nagsalita naman rito si Zhou Bokyun, syempre, hindi ka natatakot dahil nandyan si Tang Ziyan sa likod mo, at ang mga babae ay laging tumutupad sa kanilang sinasabi. Nangako kang makikilahok sa laro ng basketball, hindi ba? Gusto mo bang sirain ang pangakong iyon? Napasambit naman si Chu Qing sa kanyang isip, nakalimutan nga raw niya ang kanyang binitawang pangako, kaya't sasama na nga raw siya sa kanila. Sa kabilang banda makikita rito si Tang Ziyan, at si Li Wangger ang President of Team 2. At makikita din rito ang dalawa na halatang may hidwa ang sama ng loob, habang naglilisik ang mga mata nila sa isa't isa. Balik naman sa bida, nagsaad naman rito si Ye Mao, na napakahalaga ng laro ng basketball. Kahit ang dalawang pangulo ng konseho ng mga estudyante, nandyan ang parehong paaralan. Kasabay nun, tinawag naman sila ni Zhang Fei na sumama na nga raw sila sa kanya, kasunod nun, pinakita ni Zhang Fei ang dalawang upuan, at nagsaad nga ito, umupo na muna raw sila dito, at kung kailangan na nga raw nila ang bida, doon pa lang siya maglalaro. Biglang may napansin si Chu Qing sa mga upuan, at nagsaad nga din ito na nagpapasalamat, dahil pinaghanda nga raw sila ng mga upuan. Kasabay nun, sabay upo naman rito ang bida, natuwa naman rito ang hangal dahil mapapahiya na nga raw nila ang bida, ngunit ang kanyang akala ay akala lamang niya sa imahinasyon niya, dahil mabilis lamang nakaupo ang bida sa walang patibong. Kasunod nun, naging bato naman sa tigas rito ang hangal, dahil sa kanyang nakita. Napasambit naman rito si Chu Qing sa kanyang isip, hindi naman siya mangmang para mauto nila. Sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lang lumitaw si Tang Ziyan, na nagsasaad nga ito sa kanyang papel, kung ano raw ang pakiramdam na nakaupo sa bench. Kinuha naman ito ng bida, at napasambit na lang ito sa kanyang isip, na bakit galit pa nga raw si Tang Ziyan sa kanya. Kasabay nun, sabay sulat naman ito sa papel, at sabay tingin kay Tang Ziyan. Pinakita ni Chu Qing ang papel kay Tang Ziyan, at nagsaad nga ito na wag nga raw umupo si Tang Ziyan kasama siya. Makikita naman rito ang bida habang ito ay tawang-tawa sa kanyang pang-aasar. Kasabay nun, nagalit naman rito si Tang Ziyan, at dali-dali naman itong tumayo, ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lang dumikit ang kanyang short sa upuan. Pulang-pula naman rito ang bida, dahil nakakita nga raw siya ng mahalagang kayamanan sa mundo, namula naman rito si Tang Ziyan, at sabay bulong naman ang bida ng purple buff. Nanggalaitin naman sa galit si Tang Ziyan, at binabalaan nga raw niya ang bida sa kanyang nakita. Mahinaon naman nagsaad si Chu Qing, na wala nga raw siyang kasalanan, dahil si Tang Ziyan raw ang unang nakipag-usap tungkol sa papel na ito. Hindi naman humimik rito si Tang Ziyan, dahil tama naman nga raw ang sinabi ng bida. Kasabay nun, inalis ni Tang Ziyan ang kanyang jacket, para itago ang kanyang nasirang short,
at sabay patong naman ito sa bida. Namula naman rito si Chu Qing dahil bigla-bigla na lang pumapatong si Tang Ziyan sa kanya. Nagsalita naman si Tang Ziyan na sexy nga raw ang kanyang katawan, di ba? At hindi ba't ang tibok ng iyong puso ay bumibilis, na nagnanais na masakop ang kanyang magandang katawan? Bigla na lang binigay ni Chu Qing ang kanyang jacket, dahil ayaw nga raw niya na nakikita ang kanyang cleavage. Namula naman rito si Tang Ziyan, dahil nagseselos nga raw ang bida sa iba. Kasabay nun, sabay hagis naman ni Tang Ziyan sa jacket ng bida, at nagsaad nga ito. Sa katotohanan, magkakaroon ng maraming ganitong bagay sa hinaharap. Una, kailangan nating masanay dito sa mundong ito. Kasunod nun, nagpaalam na si Tang Ziyan, na magsisimula ng araw ang laro, kaya kailangan ng araw niyang umalis. Nag-aapoy sa galit si Chu Qing, dahil ang daming araw rason ni Tang Ziyan sa mga bagay-bagay. Mapupunta ang eksena, sa pagsisimulan ng laban ng basketball. Nakuha naman ni Jo Bo-kyun ang bola, at sabay nag-dribble nga ito patungo sa court ng kalaban, ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang itong na-steal ng ace player ng kalaban. Sa kabilang banda, napasambit na naman rito si Chu Qing sa kanyang isip, na si Jo Bo-kyun ay gumaling sa paglalaro, dahil sa pagsasanay na ginawa ni Tang Ziyan sa kanila. Gumanti naman rito si Jo Bo-kyun sa ace player ng kalaban, at madali niya lamang itong nakuha sa kanya. Nagtaka naman rito ang bida, na parang may mali raw sa paglalaro ng kabilang kupunan. Nagsalita naman ang ace player ng kabilang kupunan, na parang daga sila na pinaglalaroan ng pusa bago kainin sa huli. Napunta naman kay Tang Ziyan, habang nagtatanong si Lei Wangger na kung boyfriend nga raw niya ang nakaupo sa bandang iyon. At saad din niya, na ang gwapo nga raw niyang tignan, parang yung nagre-recap sa manhwa na ito, at magpustahan nga raw sila, kung manalo siya, kailangan mong ipahiram sa akin ang iyong maliit na kasintahan sa loob ng 1 buwan. Nagalit naman rito si Tang Ziyan, na lumayo nga raw ito sa kanya. Tumawa naman na may pang-aasar si Lee Wangger, na natatakot nga raw si Tang Ziyan, na mawala ang kanyang maliit na boyfriend sa kanya. Hindi naman nagpa-apekto rito si Tang Ziyan, at nagsalita nga ito, ha? Siya raw si Tang Ziyan. Wala nga raw siyang pakialam kahit na matalo siya, ngunit sa kanyang kalooban, ayaw niyang mawala sa kanya si Chu Qing. Nagsalita si Lee Wangger, na kung siya raw ay matatalo, maghuhubad nga raw siya sa mga hangal na nanonood dyan. Nagsalita naman si Tang Ziyan, na hindi nga raw siya magiging maswerte ngayon, dahil may tiwala nga raw ito kay Chu Qing. Naging seryoso naman rito si Lee Wangger, at sabay sigaw nga ito, na tumigil na nga raw sila sa pagiging mabagal, at seryosohin na nga nila ang laban. Sa nagdaang first up ng laro makikita rito ang ace player ng team ng kalaban, ay umaarangkada na sa paggawa ng puntos, at madali niya lamang itong nagagawa dahil sa lakas na meron siya. Nabahala naman rito si Tang Ziyan, dahil tangbak na nga raw sila ng 25 points. Sarkastiko naman na nagtanong si Tang Ziyan kay Lee Wangger, na kung sinasadya ba nga raw niya na mangyari ito. Sinagot naman siya ni Lee Wangger, na ano ngayon? At huwag kalimutang kailangan mong ipahiram sa akin ang iyong munting kasintahan sa loob ng 1 buwan, at aalagaan ko siya ng mas mabuti sa pag-aalaga mo sa kanya. Balik sa bida, na masinsinan nga ito na nanonood, at nagsaad nga din ito sa kanyang isip, ang kapitan ng Team 2 ay ganap na nagtatago ng kanyang tunay na kakayahan. Ang kanyang antas ay higit na mataas kaysa kay Jo Bo-kyun, ngunit sa tuwing nakikita ko siya, nararamdaman kong may mali. Kasabay nun, bigla na lamang siyang tinawag ni Tang Ziyan. At nagsaad nga ito, na oras na nga raw ni Chu Qing para pumasok na sa laro. Bakit kailangan kong maglaro? Akala ba nila dapat lang akong nandito at umupo sa bench? Sambit naman ni Chu Qing kay Tang Ziyan, pinagpawisan naman si Tang Ziyan, na wag na muna raw magbiro ang bida sa ganitong sitwasyon. At nahiya din ito na nagsaad, nakipagbet nga raw siya kay Lee Wangger sa kalabang team, na kung siya raw ang mananalo, mawawala raw sa kanya ang bida ng 1 buwan. Inasar naman siya ni Chu Qing, ito ba ay isang pastahan sa batang babae sa tabi mo? Maganda siya, hindi mo dapat siya pinayagan na agawin ako sa iyo. Makikita rito si Tang Ziyan, na parang nabaksakan ng malaking bato sa kanyang ulo. Nagsaad pa si Chu Qing, na kung si Jo Bo-kyun ang kanyang magiging cheerleader, papayag na nga raw siyang maglaro.
Dali-dali naman sumang-ayon rito si Tang Ziyan, na wala nga raw problema. At bilang karagdagan, alam kong palagi mo itong pinapanood, pero nasisiyahan ka na basta-basta panunood lang. Bilang gantimpala, kung mananalo ka, magkakaroon ka ng pagkakataong hawakan ito,